Sabi ng teacher niya, kahit isang absent na lang daw po, tatanggalin na daw siya. Isang absent mo na lang, tatanggalin ka na. Yun yung pagkakasabi. Nakakalungkot isipin na nagsisimula pa lamang ang pasukan ay nagkakaroon na ng ganitong problema ang mag-asawa na ito. Kukunan namin kayo ng apartment. Anong napag-usapan nyo? Parang iPhone ni Papa. Nang dahil sa mahirap na sitwasyon ng mag-asawa na ito, ay ganito ang nangyayari sa kanilang pag-aaral. Pagdadating ninyo galing school, mangunguha ng gatong, yung isa ay matabo ng inumin dagsaw, yung isa naman ay yung babae maghuhugas ng plato. Gustuhin man sana natin na mailipat ang mag-asawa na ito, ngunit sa dami ng responsibilidad ni Mark ay tila hindi natin ito magagawa. Si Papa naman nagtatrabaho na nga po pag gagawin pa sa bahay. Mga kalingap, magandang hapon sa inyo lahat. At ngayon ay 4 PM na, halos ng hapon. Nandito kami papunta kay Catrice kasi pasokan na naman nila matapos ang Sabado at Linggo. So kailangan kamustahin natin yung pag-aaral nila. Dahil sila nga po na mag-asawa ay isa sa mga scholar natin. At tayo yung aalalay sa kanila hanggang sa makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral po. Kamustahin natin sila mga kalingap. Sana nandito na. Kasi Monday mga yan. Monday, okay, nasa school sila. So parang ang pagkakaalam ko 3:50 PM yung out nila. Sana nandito na. Sama ko si Commander dyan sa likod. So wala pa dito pala mga kalingap sila Catrice. At sabi ni nanay parang nag-meeting yata sila. Anong oras nanay yung out nila? 4:30 po. 4:30 pa pala ng hapon yung out nila Catrice. Kala ko 3:50. Pero parang nagsabi 3:50 ngayong araw, di ba? Nag-message. Baka maaga po ngayon yung out nila. Baka maaga po mo ngayon. Kasi po nag-meeting kami, 4:30 po ang pinaka-priority nilang labas. Lahat sila pong eskwela. Kamusta naman po kayo, nanay? Galing po sa center. Ay, bakit po? May ubo po at saka sariwan-sariwan sipon. Ilalagnat siya. Dinala ko sa center. Ay, alam po nila Catrice na may ano yung anak nila? Alam po, dadalhin ko ay pinagantanong sa akin yung card, hindi na ibigay nung ina. Kaya dadalhin ko ulit sa Miyerkules, dala ko yung kanyang card. Ayo po. Wala po yung may sakit ka pala, Mark. Ha? Sariwa po ang sipon, kaya malungkot siya. May sakit po pala yung anak nila Catrice. Antayin natin sila, baka maya po nandito na rin. At ngayon nga ay nalaman ko sa nanay ni Mark na hindi nakakalimutan ng mag-asawang ito kung anong kanilang responsibilidad dito sa kanilang tahanan. May kinukwento po dito si nanay tungkol kay Catrice. At yung pala pong mag-asawa, sabi ni nanay napakagaling ng diskarte. Bago umalis tumutulong muna dito. Sino nagturo no nanay dun sa mag-asawa? Ano pong ginagawa nila, nay? Na pagdadating ninyo galing school, mangunguha ng gatong, yung isa ay matabo ng inumin dagsaw, yung isa naman ay yung babae maghuhugas ng plato. Tapos pagkatapos nila nung masangkap, pagmamaga, dala na naman ang plato ni Catrice, matabo na naman siya ng inumin at ng ano. Grabe galing ano. Opo, ay sinusunod naman nila, sabi ko naman ay salo-salo po, dapat lang. At wala naman ako nagagawa. Wala naman, para makabawas din sa gawain. Opo. At ako naman ay pagising nitong bata, wala na ako nagiginawa. Saka para sa kanila din po yun, matuto sila ano nay. Nang sila ay makapagtuloy-tuloy ng pag-aaral at ay pag hindi sila magtsatsaga, wala silang nilaga. Tama yun. Maswerte po sila Catrice kasi yung nanay dito ni Mark po ay marunong magdisiplina sa sa mga bata. Kaya Catrice marunong payuhan kung ano yung dapat na gawin. Maganda po yun kasi pagpapasalamat nila yung pagdating ng oras na sila ay natuto sa mga gawain. Sige Mark, pupunta muna kami. Antayin namin sila mama mo doon ha? Ngiti na. Ha? Smile! Smile! Gumiti nga talaga. Marunong. Alam siya pipicturan. Nakangiti agad yan kahit di mo sabihin. Nay, pupunta kami dito. Abangan namin sila ha? Opo. Sige po. Tara mga kalingap, abangan natin sila dito sa labasan para dire-diretso na rin tayo kasi may nahabol pa tayo, may isa pa tayong kailangan puntahan ngayong araw. Mag-alas 5 na ng hapon. Didilim na naman. So, buti na lang dito si Commander Ang dami nilang nagawang pawi dito Wala silang kaproblema mga kalingap dito kung tutuusin lang sa bubong. Anytime gusto silang magpalit, pwede kasi ang dami nilang ganito. Pero yun nga,
binigyan natin sila nung nakaraan ng yero para hindi na sila papalit-palit, matagal na kung bago sila magpalit. Tara, abangan natin dito sa labasan. Kamusta yung school nyo? Galing na kami dun sa inyo pero sabi namin nilalabas na kami para abangan na namin kayo dito. Bakit ganyan si Mark? Parang umiyak. Ha? Ha? Sangin po, sangin. Ha? Sangin po. Sa hangin. Buti na lang may service kayo nagagamit. Ano? Iiwanan na nga po namin si Kuya. Ganun. Bakit? Kasabay niyo dapat? Opo. Okay. Kumusta yung pagpasok mo? Ikaw muna Mark, tanungin ko. Kumusta? Magkaklase pala kayo, di ba? Hindi po. Ay, hindi. Bakit kala ko magkaklase na kayo? Hindi po ayaw po ng teacher. Bakit daw? Bakit anong reason ng teacher? Bakit ayaw? Awan ko po din. Kukurin po kasi ako sa ICT. Ha? ICT po siya ako, kukurin, hindi po siya pwede isama sa akin. Ganun. So, ganun pala ka. Pala hindi kayo pwedeng pagsamahin. Okay. Pero okay lang naman sa inyo. Ito naman daw. Okay lang naman. Si Mike, kamusta natin? Kamusta yung pagpasok mo, Mike? Ilang araw na yung ikaw pumasok? 2 araw lang po. 2 araw pa lang ba kayo pumapasok? Yan po, ano po yan, loob po yan. Ay, ano po yan, sobra po yan ng 2 araw at update po. Pero yun lang talaga yung pasok pa lang? Yung pa lang? Hindi po. Ilang araw na ng pasok? May 1 linggo na? Limpas na po. Bakit ganun pa lang yung pasok nyo? Ha? Ba't di kayo nakapasok? May ginagawa po ako. Bravo. Ay, ganun? Ako dapat huwag yung... Nagsabihin kami ng Martes po, gawa ng pinapayos po namin sa magulang niya yung dapat po magkaklase kami. Hindi naman daw pala. Hindi naman naayos. Hindi naman. Pero gusto nyo sana Kaklase. magkaklase kayo. Grabe, may 1 linggo na silang may 1 linggo nang mahigit na may pasok. Pero sila, 2 days pa lang at half day pa lang yung napasok. Di malilate kayo niyan sa school. Paano yung mga doon? Yung mga pinag-aaralan, malilate kayo. Paano yun? Hindi naman nalilate yung pag-aaral. Siyempre, ma-advance na sila kasi may namimiss kayo na pinag-aaralan nila. Kasi absent kayo. Maghapon naman po kami, hindi kami naman. Maghapon. Kaya nga lang, sa loob ng 1 linggo, 2 araw pa lang kayo pumasok. Hindi. Di ilang araw na yung hindi nyo napasukan. Dalawang tatlo. Dapat priority nyo yung pag-school nyo, Mark. Katris. Kung may gawain dyan, ano ba ba't may gawain? Ano yun, pinagagawa sa'yo? Hindi po. Ano yun, yung mga ginawa mo? Yung pong nakaraan, nag-alis po sila mama. Walang magbabantay. Ito yung isa sa problema nila, mga kalingap. Kasi Katris, po yung pamangkin ko po nag-birthday po sa Tigbin. nagpunta sila mama mo doon. Opo. Dapat alam naman nila mama mo sana na may pasok kayo. Dapat priority nila yung pagpasok ninyo. Anong napag-usapan nyo tungkol sa ino-offer namin sa inyo na kukunan namin kayo ng apartment? Anong napag-usapan nyo? Parang ayaw po ni Papa dahil po yung Si Tutoy daw po, ay wala pong mag-aalala. Kung si tutoy mo ba, hindi ba pwede sa side mo, Katris? Hindi ba siya pwede Hindi doon? daw po pwede gawa nung mag-iiba daw po yung ugali. Ay, ganon. Kahit naman sana bilang tulong lang nila sa inyo. Habang kayo ay nag-aaral, sana may mag-alaga sa anak ninyo na Kasi sa nakikita ko kasi dito, ang dami ni Mark tinatrabaho dito. yun na nga po, kaya nga po ayaw ni Papa rin na Siya lang po kasi yung nagagawa dyan pag-uula, kaya po parang ayaw din siyang paalis. Parang nangyayari pala dito, Mark, ayaw kong payagan kasi wala nang gagawa ng mga ginagawa mo dito. Marami rin po kami dyan ginagawa pagka po kami nauwi. Oo nga, sabi nga sa akin ng mama mo kayo pa daw yung tatabo, naghuhugas ang unguan ng kahoy. Ikaw ba? Ikaw pa yung nangunguha ng kahoy? Opo, miss. Opo. Grabe. Kami pong 2 na minsan ni Papa. Nakakalungkot lang isipin, mga kalingap, na dapat nakapokus sa pag-aaral itong 2 na to ay hindi po ganito na kapag si Mark may mga gagawin hindi makakapasok dahil may maraming pinagagawa dito sa kanya. Pero kung ikaw tatanungin, Mark, mas gusto mo na yung alam mo yun, yung nakapokus lang kayo sa pag-aaral, pag uwi nyo gagawa lang ng project, ganun. Kung ikaw Kasi tatanungin, hindi po ari ha? Hindi rin po ari. Kasi nga po ang daming gawa sa bahay.
Hindi mo rin talaga kayang iwan, ano? Lahat po kami may gawa. Sila papa, si mama. Parang naawa ka din siguro sa mga mama mo kung ano, alis Kung ka. sila pa po ang magawa. Bait si Mark. Iniisip niya yung mga magulang niya na kung mga magulang pa niya yung gagawa ng mga ginagawa niya. Mabigat din kasing trabaho, Mark, no? Kung si mama mo, lalo na kung si mama mo gagawa, hindi niya siguro kaya. Tapos si papa naman, nagtatrabaho na nga po pag gagawin pa sa bahay. Nakakaano naman po. Grabe. Bait po itong bata na ito. Nga pong buko, papupuntahin ko si mama bukas. Bakit? Pinapuputulan sa'yo ng school? Puputulin na nga po kanina. Oo, ano bang problema? Bawal po yung putulin. Subukan nyo ipakiusap. Ano, kung may may pamahiin sila, Mark, ang Bawal pamilya daw niya. po sa school talaga. Bawal talaga kasi dapat clean cut ka kasi kaya nga ang estudyante dapat. Pwede naman siguro yun, Mark. Kaso hindi naman pwedeng lagi ka nakasombrero sa loob ng school, di ba? Opo, pinapataggal nga po. Napapatanggal pa rin. Kaya talagang papatanggal talaga sa iyo yan. Kausapin nyo kung... May dahilan po yan, kaya po yan hindi pinuputol. Oo nga, kasi may ano sila, may mga pamahiin sila sa kanila. Nasa school lang yun kung irerespeto nila yung pamahiin at papayagan si Mark na ganito. Pero kung hindi talaga, ano ba ibig sabihin yan, Mark? Ano ba yung ano? Panggamot po ito ni Papa. Paano panggamot? Sa mga nakakagat po ng ahas at saka po aso. Diyan siya kumukuha. Opo. Kasi yung mga magulang ni Mark ay manggagamot sila, mga albularyo sila. So may pininiwalaan sila. Di po natin alam kung papayagan. So papupuntahin mo si mama mo bukas. Ha? Oo nga po, yung babantay kay Tute. May sakit pa naman yung anak nyo. May ubo tsaka sipon, dinala ng lola nyo, ng mama nyo sa Center po. center. O ikaw, Katres, kamusta naman yung school mo? Magkahiwalay pa na kayo. Yes naman po, hindi lang nabili yung project. Ay, di lang naipasa yung project po. Gawa na nag-absent po. Gawa na nag-absent. Ang laki talaga na nagiging problema mga kalingap pag nag-absent ang isang estudyante. Kaya nga po sabi ko sana gusto sana namin nakapokus lang sila, kaso nga lang si Mark hindi niya kayang iwan yung yung mga magulang niya na may mga gawain. Pero si Katres ang usap kong nakarang, gusto ni Katres na nakapokus lang sila sa pag-aaral. Kasi kagaya niya, na-absent sila. Ang akala ko nga, pwedeng mapaalaga natin doon sa side mo. Pero hindi pala pwede. May naalagaan pa bang maliit ang mama mo? Wala na po. Malalaki na po yun. Ilang taon na ang mama mo? May 30, 40 na? 40 na po. Mga 41. Ibig sabihin, kaya pa naman sana niya mag-alaga. Bata pa. May dalawa din po akong ate na pwedeng mag-alaga. Kasi po ayaw po nila gawa na magbabago na po ugali. Paano magbabago ang ugali? Hindi ko rin po alam. Di mo alam kung ano ibig sabihin nila dun sa sinasabi nila. Gawa po siguro nung nasanay na po sa kanila siguro. Nasanay na dito sa inyo. Kaya ayaw na rin mapahiwalay siguro po. Okay. So paano yung ano nyo ngayong araw? Paano yung pag lunch nyo? Sabi ng mama mo nagdadala daw kayo ng bigas as doon nyo na niluluto. Para po Nakikisahog na lang po kami. Kasi ayaw daw nung mama nila Katris na ang kakainin nila malamig na kapag dating ng kaya ang ginagawa nila, nagdadala sila ng bigas sa school tapos sinasama doon sa kantin niluluto para mainit yung kakainin nila. So buti nila, salamat sa kantin nila pumapayag ng ganun, no? Maayos din. Ngayon every time ba yung daily na out nyo para alam namin anong oras yung out nyo? 3:50 po yata yun. 3:45 po. 3:45. Ba't sabi ng mama niya nag-meeting sila 4:30 daw? O 3:50 talaga? 3:55, 3:45 ganyan. 3:50 po. Sigurado na po Maglilinis na labas po kami. Labas na, okay. Sige, ngayong araw napunta ako dito sa inyo para kamustahin ko yung pag-aaral nyo. At nalungkot lang ako kasi ganun nga na nakaka-absent kayo dahil lang sa walang nag-aalaga ng anak, walang maraming gawain dito sa bahay, no? Ilang yung nakakalungkot isipin na nakaka-absent kayo dahil sa ganun, napapabayaan yung pag-aaral nyo. Marami kayong nalalaktawan, nagiging gap sa pag-aaral nyo dahil sa ganitong sitwasyon nyo, no? Nandito kami para sa pag-aaral nyo, kaya kami nandito pa rin, no? Sige, bibigyan ko kayo ng ikaw Katres, kuha mo to. Baka mo yan para may panggastos kayo sa school, ha? Ayusin nyo yung pag-aaral nyo, Mark. Sana mabawasan nyo yung pagkakaroon ng absent nyo, no? Sabi ng teacher niya, kahit isang absent na lang daw po, tatanggalin na daw siya. Ako dyan. Tatanggalin ka na kagad? Nag-uumpisa pa lang yung pasukan?
Anong pagkakasabi sa'yo, Mark? Isang absent ko na lang po daw. Hindi yan po tatagalin lang po ako sa klase niya. Sa ibang room niya yata po ako papapasukin. Ibig sabihin, ng teacher mo, isang absent mo na lang, tatanggalin ka na. Yun yung pagkakasabi. Grabe. Ito yung nakakalungkot mga kaling. Kaya nga sabi ko kanina, nung nalaman kong 2 days pa lang sila pumapasok pero 1 week na yung pasok ng school, talaga magkakaproblema po ng ganyan. Sa'yo, Katris, anong sinabi ng teacher mo? Wala naman po. Wala naman. Pinapaliwanag mo ba kung bakit nagkakaroon ka ng absent? Hindi naman po siya nagtatanong naman po. Pero anong excuse mo? Bakit absent ka? Siyempre, magbibigay ka ng excuse. Hindi po ako nakaka-excuse gawa nung wala po kaming kaklase dito magdadala po. Ay, ganun. Paano pag pumasok ko sa school tapos nakita ka ng teacher mo na nandun ka, absent ka na ng Nasa araw? po pong tanong niya ko, hindi naman po ako tinatanong. Kasi may mga kalingap baka yung teacher nila alam na may anak si Katris. Opo, alam po. Alam nila. Baka naunawaan nila, no? Pero yun nga lang, ang dami nyo nga lang nalalaktawan. Hindi po alam yung teacher Teacher ko. niyo. Ng teacher mo. Opo. Ganito na lang, Mark, pagpasok mo bukas, sabihin mo sa teacher mo, kausapin mo, huwag ka mahiya. Ma'am, pasensya na po kayo kung nagkakaroon ako ng absent kasi po may anak na po ako. Nagsisikap lang din po ako mag-aral kahit na may anak na po ako para makapagtapos. Pasensya na po kayo, wala po nag-aalaga sa anak ko. Opo. Pag pinaliwanag mo, maunawaan ka na, no? Pero wag naman natin samantalahin na porque alam nila absent tayo absent, no? Opo. Okay. O sige Katris ha, pagbutin niyo yung pag-aaral niyo. Para sa inyo naman to, yung ginagawa namin, di naman sa amin. Di ba? Sige. Okay, sige, mag-ingat kayo. Ingat din O, po. sige, sige. Yung anak mo, anay mo kasi may sakit, no? May gamot naman daw doon. Painumin niyo, ano? Okay. O, sige Mark, ha? Ayusin yung pag-aaral mo. Mabait na bata. Kasi iniisip niya yung mga magulang niya. Okay, ito, saan niyo paparada? Doon po. Diyan lang yan? Okay lang yan dyan? Okay, sige. O paano? Papaalam na kami sa inyo. Pupunta na muna kami ha? Ingat po. Okay. So, Katris, punta muna kami. Sige po, salamat. Okay. Walang ano man yun. Basta galingan nyo lang. Mga kalingap, salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin. Sa lahat ng nanonood dito sa mag-asawa. Napakinggan nyo yung sinabi ni Mark kanina kung gaano kabuting bata. Si Katris din. At yun nga lang, sana sa susunod hindi na ganito yung sitwasyon nila. Iniisipan namin to ng paraan para nang sa ganun maiwasan ngayong absent. Kaya nga gusto sana namin silang offeran ng apartment at tayo po ang sasagot niyan. At para na sa ganun ay lang sila, school bahay, focus sa pag-aaral. Kaso nga lang hindi daw pwede, sabi ni Mark. So respeto po natin kung ano yung decision ni Mark. At gusto niya matulungan din yung mga magulang niya, yung mga gawain kasi matatanda na yung mga magulang nila. So yun lang mga kalingap, salamat sa suportahan niyo Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. At lahat po ng bumubuo sa Team Kalingap, suportahan niyo po kami lahat. God bless po sa inyo.